Ito may sinasabi na naman po si Senador Amy. Ha? Si Senador Amy yan. Ayan ang mukha oh. Yan o. Yan o. Baliktad lang yung pagkakasulat pero babasahin ko sa inyo. Tumututol na naman siya sa policy ng ating Pangulong Marcos ng kanyang kapatid. Kasi yan ang nakalagay dito. Ayaw ko laging ginagawa niyo akong kontrabida. Okay? Yan ang gusto niya sabihin. Okay? Pero hindi daw naman niya masikmura. Ayan. Hindi daw niya masikmura. Anong ibig sabihin dito? Hindi daw niya masisikmura itong issue ng 15% na lang ang taripa sa mga imported na rice, baboy at iba pa. Hanggang 2028. Yan ang sinasabi. At baka daw dumagsa yung mga imported sa ating bayan. Alam nyo, yan po yan, si Senador Amy po yan. Yan, tumututol siya na ibaba ang taripa dahil dadami daw ang imported. Pero ginawa naman ng ating Pangulong Marcos at ng ating administrasyon ibaba ang taripa or buwis ng mga imported, okay? Para bumaba ang presyo ng bilihin. So yun po yun Isinakripisyo ng ating pamahalaan ang kikitain buwis. Para lang maibaba naman ang presyo ng bilihin. Kasi kung mataas ang binabayarang buwis, hahatakin ng mga negosyante ang kailang binabayad na buwis sa produkto. Kaya latay sa consumer na Pilipino. So, saan kayo? Ayaw ni Senador Amy Marcos na ibaba yung dating 35%, ginawang 15%, ayaw niya. Pero tulad ng sinabi ko, kaya naman isinasakripisyo ng pamahalaan ang kita sa pagitan ng buwis ay para matulungan ang consumer na Pilipino ngayong hirap sa mataas na mga pangunahing bilihin. Pero ang argumento ni Senador Amy Marcos, dadami daw ang imported sa merkado. Ay okay nga yung purpose Pag dumami ang produkto, marami maglalaban-laban, negosyante at produkto, bababa ang presyo. Yun ang purpose nun. Hindi naman ibig sabihin na mababa na ang taripa ng imported, bibigyan na lang ng gobyerno ng priority ang imported product. Hindi po. Papapasukin ng imported product, palalakasin ang ani ng local producer ng mga farmers para may imported, may local, maraming produkto. Pag maraming produkto, bababa ang presyo ng bilihin. Yun ang layunin. Isinakripisyo yung more or less 20% nakikitain buwis kasi dating 35 magiging 50 na lang. So, ano sa palagay nyo? Tama ba yung pagtutol na naman ni Senador Amy sa programa ng kanyang kapatid ng ating Pangulong Marcos na nagsakripisyo ang gobyerno sa kapakanan ng consumer kaysa sa sinasabi niyang huwag bawasan ang koleksyon ng buwis para makontrol ang imported, ay pagka nga walang imported, kulang ang pagkain, doon tumataas ang bilihin. Ay ang programa ng ating Pangulong Marcos, yung food security, gusto niya lahat ng Pilipino may pagkain sa hapagkainan. Di ba ang ganda nun? So local and imported, mayroon tayong pagpipilian. Pag maraming produkto, walang dahilan para tumaas. Pag may shortage, doon nagkakaroon ng pagsasamantala, tataas. Demand and supply yan Hindi yata naiintindihan ni Senador Amy yan. O talaga lang ayaw niyang sumuporta sa kanyang kapatid. Parang padami ng padami at nadadagdagan. Sa nakaraang 2 taon ng administrasyon ng kanyang kapatid si Pangulong Marcos, marami ng pagtutol sa mga programa si Amy Marcos. Marami ng pagsalungat at ito nga yung pinaka-controversial. Kapakanan nga po ng sikmura ng Pilipino ang binibigyan ng proteksyon. Hindi birong isakripisyo ng pamahalaan ng 20% na tax ng mga imported. Pero ginawa yan para nga sa nangangailangang consumer. Ang pinapalabas niya may baka mawala yung local, puro imported na lang. Hindi naman mangyayari yun. Dahil hindi rin naman sapat ang imported items, rice at iba pa, na pangangailangan ng mga consumer na Pilipino. Baka nakalimutan nila na 115 milyong Pilipino na tayo. So kailangan talaga yung local produce, local product at imported product. Mababalance yan. May pagpipilian tayo at nang maibsan o hindi mangyari ang shortage. Kasi pag nag-shortage ng pagkain, diyan tataas ang presyo. Pag walang pumasok na imported at hindi kinaya ng local producer ang ating pangailangan, magkakaroon ng shortage.
Pero kung tuloy-tuloy ang pagpuproduce ng local na mga pagkain, tapos may mga imported na mababa ang taripa, mababa ang buwis, hindi tataas ang presyo, may supply, meron tayong pagpipilian. Ayun yun eh. Bakit hindi yata nakukuha ni IMF? So, hindi ko maintindihan kung ano ang pinanghuhugutan. Talaga bang against lang siya? Tutol lang siya sa policy ng kanyang kapatid, ng ating administrasyon? Ay si Pangulong Marcos, hindi lang sakripisyo ang ginagawa. Kung hindi yung malasakit sa mga mahihirap. Dahil maraming Pilipinong alam nating pagod na sa mga panggastos dahil mahal ang bilihin, dahil itong inflation, problema ito sa buong mundo. Hindi naman ito problema sa Pilipinas lang. Kaya lang talagang marami na tayo, 115 million, maraming Pilipino yun. Di ba? Ayun po yun. So, ano inyong masasabi dyan? Sa tingin ninyo, sino ang tama? Ginawa ng Pangulo, matapos ang pag-aaral ng economic manager at ng buong gobyerno, mas maganda ibaba ang taripa, ang buwis, para hindi tumaas ang bilihin. Ito naman kapatid niya ayaw. So, sino tama? Ano ito? Political statement ba ito o balasakit sa bayan? Yung ginawa ng gobyerno, isakripisyo ang income para maibaba ang bilihin, yun ay sakripisyo para sa mahihirap na Pilipino. Yun naman tumututol sa pagbaba ng taripa o pagkoleksyon ng buwis. Anong tingin nyo? Baka naman political statement lang yan. Kunwari paawa, publicity, dahil mag-i-eleksyon sa susunod na taon. Ay malaya po kayo. May kanya-kanya tayong interpretation at opinion. Pero para sa akin, mukhang sablay dito si Senator Amy na naman. Kasi programa ng kapatid niya sa halip suportahan, kinokontra pa. Paano yan? Paano yan ate? Ha? Alang pagbabago ha? So, any comment, reaksyon sa mga bagay na pinag-uusapan natin dito sa aking mga channel, hindi lang po itong MA Pinoy TV, pati isang channel ko, Mike Abby Opinions. Huwag po niyong kalimutan. Magtulungan tayo. Basta kung anong ginagawa ni Pangulong Marcos at magandang programa niya, tatalakayin ko dito, voluntary para sa kaalaman nating lahat. Walang kinalaman, dati ko na sinabi ang Malacanang sa aking mga ginagawa. Voluntary, sakripisyo at malasakit sa ating Pangulo, sa ating mga mamamayan at sa mga policy at programang pambayan ating sinusuportahan yan. Kaya kayo mga Pilipino dito at sa abroad, okay? Huwag tayong palinlang sa mga maraming fake news, maraming mga kung ano-ano mga tinatapik, pinag-usapan, tayo hindi. Kung ano ang ginagawa ng gobyerno, nakita natin tama, suportahan natin. At ang makapakanan ng majority ng Pilipino ang mahalaga dito at sa abroad. Especially kayo mga FW. Ang inyong mga mahal sa buhay, asawa, anak, or mga magulang, nandito na sinusuportahan nyo. So, itong galaw para sa food security, tiyakin na may pagkain, tiyakin sa abot kaya na mabibili ng mga Pilipino. Ang gandang galaw. Kaso kinukontra ng kapatid Iba talaga kaysa iba, no?